Kapsat, naka-live ngayon si Attorney Enzo Recto, makitap tayo ngayon. Nakakaya talaga ginawa ni Cayetano, pati presidente ng Vietnam, kinansilang pagbisita sana sa Senado. Ay, grabe talaga. Sige nga, pakinggan natin si Attorney. Ano nga naman ang kalokohan na ginawa ni Cayetano? Ni Rapi Tulfo. Wait lang. Sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Ayan, mga kabunyog. Pero talagang mga viewers natin sa YouTube nandiyan na rin, nanonood na rin sa atin. Mainit na balita ito, mga kabunyog. Mainit na balita ito. Itong tungkol kay Alan Peter Cayetano naman. Mga kabunyog, yung session ng Senado, ang regular na session ng Senado ay alas 3 ng hapon. Ngayon sana. Ngayon, kinancel yung kinancel yung session ng Senado ngayong alas 3. Ginawa na sanang 5 o'clock kasi darating daw yung Senate, yung President ng Vietnam. Kasi may state visit yung President ng Vietnam ngayon sa Pilipinas. Yan yung balita. Pupunta ng Senate alas 3. Kaya lang ang latest na balita, kansilado. Mga kabunyog, kinansila. Canceled ang pagpunta ng President ng Vietnam. Nandito ngayon ang presidente ng Vietnam, nasa bansa ngayon para sa isang state visit. Ay siyempre sa state visit, usually pag state visit, binibisita mo yung kongreso ng bansa na yan. Halimbawa, si PBBM nang pumunta ng Japan, state visit yun. Pumunta siya sa Japanese Diet. Ang Japanese Diet, yan yung lehislatura ng Japan. Itong itong president ng Vietnam, si To Lam, pupunta rin dapat ng Senado. Wala kinansil daw, last minute, kinansil ngayon. Anong pinapakita niyan? Ay, nakakahiya na talaga mga kabunyog ang Senado sa ilalim ni Cayetano. Nakakahiya na ito. Bakit? Malinaw naman dyan, mukhang nakarating na rin yan. Kung akong tatanungin nyo, bakit kinansel ng President ng Vietnam ang pagbisita sa Senado? Malamang nakarating na rin sa kanya Siyempre may embassy ang Vietnam dito sa Pilipinas. Brinif siyempre ang presidente ng Vietnam kung ano ang sitwasyon ng Senado. Baka maipit siya sa away sa politika diyan sa Senado. Siguro, siyempre, mainit ngayon ang Senado Pagkaalis niya, halimbawa, pupunta siya doon kay Cayetano ng alas 3. Pagka alas 5, pag session ng Senado, tapos mapapanood niya rin siyempre yan. Makikita niya, nagbabangayan yung mga senador. Di siyempre, hindi magiging maganda. Baka maipit siya sa away ng mga senador. Pero yan na ang problema dito sa pamumuno ni Cayetano. Kahit yung ating imahin sa international community ay sirang-sira na. Naalala nyo nung May 11 na si Bato de la Rosa ay nagtatakbo pataas? Balita yun sa mga international media outlets. Kahit yung mga kilalang media outlets, international media outlets, binalita yun. Ang pagkakabalit pa naman noon, senador ng Pilipinas na wanted ng ICC, nagtatakbo pa loob ng building para magtago. Ganun yung pinakita pa yung video na nadadapa si Bato de la Rosa. Kaya nakakahiya. Pagkatapos nun, napabalita na naman ng Pilipinas, putukan. Nagkaputukan sa loob ng Senado. Kailan lang yan nangyari? Ngayon lang yan. Kaya yung imahe ng ating Senado ay sirang-sira na, mga kabunyog. Ilang araw pa lang itong si Cayetano, panay ang balita tungkol sa ating Senado ay nakakahiya. Yan ang problema dito sa pamumuno ni Cayetano. At ngayong pumunta dito ang presidente ng Vietnam para sa state visit, siyempre sa state visit magre-respeto ka sana. Magre-respeto ka sana sa Senado rin, no? Kaya lang wala kinansel. Ngayon lang yan, mga kabunyog, balita yan. Hindi po ito chismis. Ayan tingnan nyo. News update. Kansilado ang pagbisita ngayong araw ni Vietnam President To Lam kay SP Alan Peter Cayetano. Wala pang ibinigay na dahilan sa pagkansila. Siyempre, hindi naman sasabihin ng delegasyon ng Vietnam kung anong rason o anong dahilan. Pero tayo, nakikita na natin yan. Ang dahilan niyan, ayaw malagay sa alanganin ng presidente ng Vietnam. Kasi alam niya yan na may away ang mga lideraton, ang mga senador
na ano siyempre siya niyan, na brief na siya niyan. Siguro nang brief yung presidente ng Vietnam, nag-decide wag na muna tayong bumisita diyan. Baka maipit tayo niyan. Baka maipit tayo sa away na yan. Oh, kumbaga ang pagpunta niya dito, international cooperation. Ha? Pagtatayo ng magandang relasyon. Tapos madadamay ka diyan sa maiipit ka sa magulong politika ng Senado ngayon. Kaya hindi tumuloy. Kinansila, mga kabunyog. Last minute kinansila. Nakakahiya. Ito na yung sinasabi natin. Actually, hindi lang naman ngayon yan nakakahiya. Nung nakaraang araw pa nakakahiya na ang Senado. May 11, laman tayo ng mga balita, yung pagbunibato, patago sa loob ng Senado. Laman ng mga balita 'yon. Pagkatapos naman noon, yung putukan na lumabas, gawa-gawa lang pala. Peke palang putukan 'yun. Balita na naman ng Pilipinas 'ton. Kaninong pamumuno 'yan? Kay Cayetano. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So sana itong mga senador natin na may natitira pang katinuan, makapag-isip-isip na sila. Palitan na nila ang Senate President. Hanggat ganyan ang Senado natin, nakakahiya. Nakakahiya. Imagine niyo, last minute, kinansila ng presidente ng Vietnam. Bakit niya kinansila? Alam niya kung anong nangyayari sa Senado ng Pilipinas. Siyempre, na-brief siya niyan. Kaya lang, yun na nga, kailangan niyang wag nang ituloy kasi pag-alis niya doon, kasi pupunta siya alas 3 ng hapon, pag-alis niya ng Senado, bigla, mababalita, nagbabakbakan na naman yung mga Senado. Makikita niya yun. Ito na mga kabunyog, mga kababayan. Ito na yung nakakasira na ng ating bansa, ang imahe ng ating bansa. Hindi na lang may epekto na sa ating international relations. Hindi sa totoo. Actually, ilang araw na tayong laman ng mga balita, international news. Mula nang maging Pangulo itong si Cayetano, ang dami ng pangyayaring nakakahiya ang Senado. Yung pagtakbo ni Bato na nagkandara pa, yung putukan, laman ng mga balita yun. Tapos, ngayon na naman, ito sigurado, magiging laman ng mga balita ito. Magiging laman ng balita ito. Itong pag-cancel ng pagbisita ng presidente ng Vietnam. Pagka kinansila yung pagbisita sa Senado. Negative ang imahe. Sa bagay, kung naunawaan natin, mga kabunyog, naunawaan natin ang presidente ng Vietnam, bakit niya kinansila. Ayaw niyang maipit. Alam niyang may gulo. Alam niyang magulo ang Senado ng Pilipinas ang iyo. Na-brief siya niya. At ayaw niyang malagay umaipit sa alanganing sitwasyon dyan. Kaya, nakakasira na ng imahe natin. Dapat mag-isip-isip na ang mga senador. Isaayos na ang Senado. Mga kabunyog, mga kababayan. Isaayos na. Sira na ang imahe natin Nitong nakaraang mga araw, tayo na yung pinag-uusapan. Mabuti sana kung pinag-uusapan tayo sa positibong Ito hindi. Hindi. Nakakahiya. At ito mga kabunyog, itong si mga senador, dapat pag-isipan na nila yan. Pag-isipan na nila na palitan na talaga ang liderato ng Senado. Maging ang mga dating senador, ang advice nila sa Senado, maliligtas, masisave lang ang imahe ng Senado kung mag-resign na si Cayetano. Actually, yan ang sabi ni dating Senador Dick Gordon, yan din ang sabi ni dating Senador at dating Senate President Coco Pimentel. Kaya lang, ang alam nyo kung anong sabi ni Senador Raffy Tulfo? Ang sabi ni Senador Raffy Tulfo, pustahan tayo, hindi yan magre-resign. Ganon kabrutal ang statement ni Raffy Tulfo. Sabi ni Raffy Tulfo, pustahan tayo, hindi yan magre-resign. Kumbaga, alam na talaga na kailangan ng mag-resign ni Cayetano para sana maibalik ang imahe yung imahe ng Senado. Kasi sirang-sira talaga Kaya lang, sabi nga ni Raffy Tulfo, sabi niya, pustahan tayo, hindi magre-resign yan. Kahit pa, malinaw naman na negative na ang imahe ng Senado. Kahit pa malinaw na kailangan niya ng mag-resign sana, magsakripisyo. Kaya lang, matindi ang sabi ni Raffy Tulfo, pustahan tayo. Sabi, nakipagpustahan pa tayo talaga.
Sabi ni Rapi Tulfo, pustahan tayo, hindi magre-resign. Ito, kung ginawa niya yan, magbitiw bilang Senate President, hero siya. Pero most likely, hindi niya gagawin yan. Ha? Pustahan tayo. Yan yung comment ni ni Rapi Tulfo. Ha? Ang sabi ni Rapi Tulfo, sana kung magre-resign si Cayetano dahil nga sirang-sira na ang imahe ng Senado at magulo na, ang bansa naapektuhan na. Sabi ni Rapi Tulfo, kung mag-resign siya, bayani siya. Kasi ibig sabihin, nagsakripisyo siya para sa bayan. Kung gagawin niya yan, kung baga kahanga-hanga na sakripisyo sa part niya. Sabi nga ni Rapi Tulfo, bayani siya. Kaya lang, ang sabi naman ni Rapi Tulfo, kaya lang, hindi niya gagawin yan, pustahan tayo. Nakipagpusta. Hindi, sa totoo lang talaga. Ano yan? Yung ugali ni Cayetano? Wala, hindi talaga magre-resign yan. Panalo ka sa pustahan dyan, Rapi Tulfo. Hindi talaga magre-resign. Nakita naman natin, kumakalat ngayon sa social media yung nangyari sa Kamara. Ay di ba minsan din yan, naging speaker na yan ng Kamara si Cayetano. Nung naging speaker ng Kamara yan, pumasok yan sa isang deal kay Lord Alan Velasco, yung congressman ng Marinduque. Dahil sila yung magkakalaban, actually tatlo silang magkakalaban noon. Si Cayetano, si Lord Alan Velasco, at saka si Martin Romualdez. Panahon ni Duterte yan. Panahon ni Duterte. O ngayon, ang napagkasunduan, 15 months yata. 15 months o 16 months or 18 months. Basta 1.5 years, ganun. Si Cayetano. After noon, ipapasa na kay Lord Alan Velasco. Si Martin Romualdez, magma-majority floor leader na lang. Okay na. Yun na yung formulang napagkasunduan. Eh ngayon, nung tapos na yung termino ni Cayetano, ibig sabihin tapos na yung usapan na ilan bang months yun? 1.5 years. 1.5 years. Nung tapos na, ayaw nang bumaba ni Cayetano. Ayaw nang bumaba ni Cayetano. Ay, mga kabunyog, mga kabunyog. Matindi talaga yan. Matindi ang pagka-opportunista niyan. Ngayon, nung ayaw niya nang bumaba, sabi niya, ay, okay naman akong bumaba, basta kunin mo muna yung numero. Kailangan ka munang may bilang ng suporta ng mga kongresista. Hindi naman ganun ang usapan. Ang usapan, pagkatapos nung 18 months ba yun, or 1.5 years, ipapasa niya na kay Lord Alan Velasco. Hindi siya marunong sumunod sa usapan. Ang ginawa ng mga kongresista na supporters ni Lord Alan Velasco, nag-session sila sa hiwalay na lugar. Ang problema, 180 plus ng congressman ang umattend doon. Ibig sabihin, wala na siyang numero. Wala na siyang numero. Pinadlock niya ngayon. Pinadlock niya yung Kamara nito ni Cayetano. Pinadlock. Hindi makakapasok sila Lord Alan Velasco. Ganun kapituko sa pwesto yan. Kaya ang hirap talagang yan. Makikita niya na for the sake ng reputasyon ng Senado, for the sake ng bansa, para sa bayan, magre-resign. Tama si Rapi Tulfo. Anong sabi ni Rapi Tulfo? Pustahan tayo, hindi yan magre-resign. Kaya ganyan katindi. Kung hindi pa nakialam si Duterte, nakialam na si Duterte kasi magulo na yung Kamara noon. Magulo na. Sinabihan niya na si Cayetano, ay di ba may usapan kayo? Yun, napilitan na ngayon. Saka wala na. Yung suporta ng mga kongresista, wala na sa kanya. Nandun na kay Lord Alan Velasco. Nung bandang uli, nag-sorry. Nag-apologize na yan. Kung hindi pa nakialam si Digong noon. Kasi magulo na ang Kamara. Ganyan katindi yan si Cayetano. Ganyan katindi. So, kaya nga napakahirap tanggalin ngayon yan dyan sa pagka-Senate President. Maliban na lang talaga kung may bumaliktad doon sa 13. Ang problema naman kasi nung 13, talagang nagkakaisa sila na kumbaga lahat kasi sila may kaso eh. Lahat may kaso. Kaya talagang nagkakaisa sila na magsama-sama dahil may mga kaso sila eh. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yan yung masaklap ngayon na Rapi Tulfo, pustahan tayo. Hindi magre-resign yan. mukhang kailangang hilahin Mukhang kailangang hilahin. Pero baka naman may maliwanagan ng mga senador katulad ni Loren Legarda, baka naman si Chis Escudero, yung magkapatid na Villar, baka naman maliwanagan na sila na iligtas na ang Senado. Huwag nang hayaan na itong si Cayetano, siya pa rin ang presidente kasi sirang-sira na talaga. At ito na yon.
Kahit yung pagbisita ng yung state visit ng ng presidente ng Vietnam, apektado na, wala na. Hindi na pumunta ng Senado. Siguro alam niya rin magulo diyan sa Senado, baka madamay tayo. Siguro yan yung sinabi ng ambassador niya dito. Anyway, abangan natin. Sana naman mamaya mga kabunyog sana naman mamaya magkaroon na ng pagpapalit ng liderato. Abangan natin. Abangan natin mamaya. Ngayon, sabi ni Rafi Tulfo, ang totoo daw talaga kasi niyan, ito na galing na ito kay Rafi Tulfo. Ang totoo daw talaga niyan, konektado kasi talaga yung pagpapalit ng liderato ng Senado sa impeachment. Hindi yan hindi hiwalay yan. Kumbaga ang ginawa na pagpapalit ng liderato, yung ginawa ng mayorya, itong grupo nila Cayetano, kahit gaano pang sabi nila Cayetano na hindi connected sa impeachment yan. Di ba? Sabi, paulit-ulit sila Cayetano niyan. Walang connection daw yung ginawa nilang kudeta na kinudeta nila si Soto, pinalitan ni Cayetano. Ang sinasabi lagi nila Marcoleta sa kanila Cayetano, yung grupo nila sa mayorya, yung 13, ang sinasabi nila, hindi daw konektado yan sa impeachment. Ang sinasabi nila, kasi kung konektado daw yan sa impeachment, di dapat hindi daw tuloy ang impeachment sa Senado. Yun naman ang sinasabi ni Cayetano. Ay bakit daw nag-convene na sila bilang impeachment court? At bakit daw naka-schedule na ang trial, magsisimula na sa July 6? Kung totoo daw yung sinasabi na akusasyon sa kanila na kaya nagpalit ng liderato ay dahil konektado yan sa impeachment para protektahan si Sara, bakit daw tuloy ang impeachment? Bakit daw nag-convene na sila sa impeachment court? At bakit smooth daw yung impeachment? At katunayan, naka-schedule na daw ang trial, magsisimula na sa July 6. Yun naman ang sinasabi ni Cayetano. Pero sabi ni Rafi Tulfo, hindi, konektado yan sa impeachment. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, kinuha nila ang... Wait lang mga kakabsat, may breaking news tayo. 2 minutes ago. Pasensya ka na, attorney, hindi ko na itutuloy. Okay na tayo sa paliwanag mo dito sa ginawang kakahiyan dito sa Vietnam President. So, pag-usapan naman natin, Sir Leonardo, si Jinggoy. ngayon lang, 1 minute, 3 minutes ago, share ko na. Countdown natin para putulin natin.